Pananampalataya sa Islam, lubos nating kinatutuwa yung ganitong kaganapan sa kabila ng ating napakalaking fitna na ating nararanasan o sinasabuhay ngayon dito sa mundong ibabaw, at ganun rin, no? Mayroong tayong unos na kinakaharap, yung iba sa atin. Naway padaliin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at iligtas sila sa anumang paparating na sakuna o bagyo na darating sa ating bansa, at ganun rin iligtas nawa sila sa fitna na natatamasa natin ngayon dito sa ating bansa, at naway ilayo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa fitna na ito. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, nagpapatunay lang na gaano man karami ang fitna na ating naririnig ngayon sa social media, at gaano man kalakas ang bagyo na naririnig natin ngayon sa mga balita, ay patuloy pa rin tayo nag-aaral na tunay na hindi tayo matitibag ng anumang pagsubok, dahil ang ating layunin ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ating aalamin, no, ako'y galing pa sa trabaho, ay nagmula pa ako sa trabaho na kung saan baha lahat ng dinaanan, pero alhamdulillah nakapagbigay pa rin tayo ng turo ngayon. At yung iba sa atin siguro ganun rin. At ako'y dahil dito kami malapit sa Malacanang, wala kaming madaanan, dahil lahat ng daanan na sana'y mapalapit ang aming pag-uwi ay tila nagiging sobrang layo dahil sa pagharang ng mga daanan malapit sa Malacanang. So alhamdulillah ay nangyari pa rin ito. So iba't ibang mga pagsubok. So wag po tayo magpadala dito, no? Dahil tunay mga kapatid, hindi lang man pong korupsyon sa bayan, pera ng bayan ang nakukuha kapag tayo nakasali dito, bagkus pati rin ang ating napakamahal na oras. Walang nang papantay pa sa oras ay nakukuha kapag nakisali pa tayo dito sa fitna na ito, sa usapang korupsyon. At ganun rin ang ating iman, pananampalataya ay nakukurap na rin dahil nakikisali pa tayo dito, wal iyadu billah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min usnit, ang pinakamainam na ugali ng isang tao ay yaong iwan niya ang mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa kanya. No? Ito na ay sapat na napakagandang ugali ng isang Muslim. Ang iwan niya ang mga bagay na hindi nakakatulong sa kanya, sa kanyang pananampalataya, una sa lahat, at ganoon rin sa kanyang pamumuhay. So iwan na natin to lahat para sa mga maalam, para sa mga taong pinasok ang larangan na ito. So ito ang Islam na ating pinili, way of life, no? Pamumuhay, pamamaraan sa ating pamumuhay, ito ang Islam. So lahat 'yan ipaubaya na natin sa may mga katungkulan, at focus lamang po tayo para sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kahit gaano man karami o kalakas ang kunin nila sa atin, ay lahat yan ay tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung tayo ay mamamatay sa gutom na may pananampalataya, tayo ay mamamatay sa gutom na may pananampalataya. Kahit makisali pa tayo dyan, no? Ibig sabihin, ang ating tadhana ay tapos na, no? Tapos na ang ating tadhana. So, dapat pati ang ating pananampalataya at ang ating oras ay hindi masayang nang dahil sa ano-ano mang fitna. Sabi nga ng mga nauna sa atin, ang pinakamainam sa oras ng fitna ay yaong layuan natin ang fitna, hindi yaong makisali tayo sa fitna. So alhamdulillah, ito ay isang papuri at papugay para sa ating lahat, alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi hindi tayo natibag sa anumang bakuna, unos, at fitna na ating tinatamasa sa ating bansa.
naway manatili tayo sa ganito. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, pasukin na natin yung ating klase, no? Alhamdulillah, dahil natapos na natin ang mga 7 alpabeto. So muli magtatawag tayo sa mga ito, no? So tinatawagan natin si Abdul Aziz Tim para basahin ang 6 na alpabeto na ating nakuha. Aywa, Bismillah. Abdul Aziz Tim. Wa alaikum Alam mo, salam. nanonood po ako. Opo, narinig ka po namin. Bismillah. Alif, ba, ta, ha, jim, ha, kha, dal, wal, Aywa, ra. hanggang doon lang muna tayo sa kano. Barakallahu fikum. So, nice. Gusto man natin na isin na matapos agad, ay wala na tayong pag-aaralan sa susunod na mga araw. Alam natin. Kaya minsan, so inshallah meron dito wisdom. At least dumaan tayo sa tamang proseso. Barakallahu fik, Abdul Aziz. Next, tinatawagan natin si Sir Kulasi. Aywa. Aywa, bismillah, kayo po mag-recite. Bismillah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Aywa, very Dal. good, no? Barakallahu fikum, sir. Okay na po. Aywa, so next, tinatawagan po natin si Jordan. Pakibasa po ulit yung ating mga nakuha. Alif, ba, ta, ha, jim, ha, kha. Aywa. So, alhamdulillah. Tama yung ating mga bigkas, no? Pero, pakitandaan natin yung iba na ating narinig ay itong mga binasa natin, lahat po ito ay maninipis, no? Huwag po nating kapalin. Kung siguro nasa pinagmulan na natin at kinalakihan natin na matapang ang ating pananalita o matigas ang ating pananalita, dapat ay mapalambot natin to, no? Kasi sa amin mga Maranao, ganun kami, Jim, ba, no? Ba, to. So, hindi lahat ganun, no? Dapat normal. Katulad ng ating narinig sa ating mga kasamaan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Aywa. Malambot lang po. Kasi may mga letra na tawag dito, may mga letrang makakapal kung basahin. 'Di ba? Makakapal kung basahin. So may mga letra ay maninipis kung basahin. Dahil ito ating pinag-aaralan ay pagbabasa sa Quran. Kung paano ito basahin ng propeta at ng mga sahaba, ay ganun rin dapat natin mabasa, no? Kahit alam natin sanay tayo sa mga makakapal lahat ng letra, kinakain natin, halimbawa ang lahat ng mga letra, ay kailangan tiyagain natin na hindi ganun yung pagbasa natin. Kung ano yung tinuro natin, so tiyagain natin ganun lang po ang pagbasa. Malinaw po? Aywa, so ulitin natin, no? Konting review muna bago tayo pumasok sa ibang topic, no? Alif, ba, ta, sa, aywa, so syukran. Yung ating mga dila dito sa no? Banggitin natin tong ta, pero yung dila nakalagay dito, sa. 'Di ba? Ta, sa.
Aywa. So kusa na sang maano, basta yung position ng dila mailagay natin sa pagitan ng ngipin, sa ay mag-iiba na yung tunog niya, no? Hindi na sa katulad nitong ta. Aywa, syukran, no, sa isang nagsasalita. Pwede natin off ang ating speaker, no? Para ma-practice natin habang naka-off yung ating speaker. So dito next ay gym. So normal lang yan, gym. Gym, hindi gym. Hindi gym, no? Gym. Ito naman ha, ha. Ha, ha. Naririnig nyo parang huminga tayo, no? Ha, 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 ha. At ito naman ha, ha, ha. Ito naman ha, ha, ha. Aywa. So kung paano sa isulat, nakuha na natin, di ba po? Ito paano isulat ang alif? Ganyan po. Ang unaan, gitna at hulihan. Ang ba, unaan, gitna at hulihan. At ta, ganito po, no? Meron siyang 5 pamamaraan na isulat. Unaan, gitna, hulihan, hulihan at hulihan. Sa ganyan po, no? Parang ba saka ta. Jim, ang kanyang tuldok always nasa ilalim, ang gym. Kapag wala namang tuldok, ganito ang kanyang itsura at ang basa dyan, walang tuldok ay ha. Ha, ha, ha. Ayun yung mga itsura ng ha, no? Ha, ha, ha. So, ngayon, wag po natin problemahin na hindi natin maintindihan masyado. Hindi tayo makakasabay sa pagsulat ng dikit-dikit, no? Ang alamin lang po natin always, isulat natin kung ano yung ating nakikita. Wag natin na kung ano yung nakita mo, anong posisyon, isulat mo po, no? At alamin mo kung anong letra ito. Tandaan kung anong letra ito. Malinaw? Yes, Sir Abdullah Banalan. Ustad, humina po yung audio niyo, humina. Humina sa akin, ewan ko lang sa iba. Aywan, na umina po ba sa lahat? Malinaw po sa akin. Okay naman sa akin, okay naman. Malinaw naman dito, malinaw. Okay naman po. Aywan. Ano po, Ustad, malinaw. Syukran, jazakumullahu khair. Aywa, pwede off na natin lahat. So ganito po yung aking ulit, no? Dito po, nakikita natin yung mga dikit-dikit kung tawagin, ay wag po nating wag po nating pansinin 'yan. Isang tabi po natin yung hindi natin yung dikit-dikit, no? Hindi tayo makasabay o ano paman. Ang mahalaga, tandaan mo ang mga letra at isulat mo. Dahil darating yung antas, level, o darating ka sa sitwasyon na mahihintindihan mo na sa kusa. Aywa. So ganito naman ang kha. Ang kha. Basta't alamin mo lang yung itsura nila, no? Ito, itsura nito pag ganyan, may tuldok sa taas ay kha. Ganito rin pala siya. Kapag may tuldok sa taas at ganito ay kha. Aywa. At ganito rin, no? Kha. Malinaw po? Kasi ito ay pagbasa. Mamaya na yung pagsulat. So ngayon, ay pag-aralan naman natin ang letrang 4 na letra upang sa ganun ay hindi tayo mapagmadali, no? So, inshallah, itong 4 na letra na ating pag-aaralan, ang dal, ayan, normal lang po yan ng dal, no? Ang basa dyan ay dal. Dal. Katulad na lamang ng tunog na dada. Dal. Malinaw po? Normal lang yan, dal. So, nipisin lang natin, dal. 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 Pag nakita natin yan, ang basa dyan ay dal. Aywa. So, at ang kanyang sumunod ay dal rin po siya. Dal rin po
ang pinagkaiba nila sa isang dal, dito po ay may tuldok sa harapan. Kapag nakita natin ay sa taas. Kapag nakita natin yung tuldok sa taas, ay ipit rin po natin o ilagay po natin ang ating dila sa gitna at i-pronounce at bigkasin natin ang salitang dal. Malinaw po? Halimbawa, dito, tingin tayo sa screen ko, ilagay natin ulit ang ating dila sa gitna ng ating dalawang ngipin sa baba at taas at i-pronounce natin yung dal. Kapag pinronounce natin, ay magtutunog agad siyang ganito. Zal, zal, no? Dal, zal, zal. Hindi na po natin kailangan pang baguhin yung pag-pronounce. Bagkos siya na mismo ang magbabago basta nagbago yung posisyon ng ating dila. Kung dito sa isang letra, itong walang tuldok, dal, dito, baguhin natin yung posisyon ng dila, magbabago na rin yung tunog. Zal, zal, za, 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 ze, zu, zal. Malinaw? Dito, yung posisyon ng ating dila ay nasa loob. Dal, dal, da, di, du. At dito, may lalagay sa gitna ang posisyon ng ating dila katulad ng nasa screen ng aking screen, no, ang aking video. Zal, zal, za, za, za. Malinaw po ba? So ganun lang po siya, no? So lahat ng nakikita natin na may tuldok na taas na itsura niya ay ganito, ang basa diyan ay zal, zal. Aywa. So malinaw po ba? So sige nga, example natin kay Bro Abdullah Banalan. Bismillah. Dal. Zal. Aywa, sige Ra. nga, ulit. Ito, Zay. nakikita mo yung screen, sir? Ustad. Nakikita ko. Sebig kasi mo nga to. Tatlong beses. Bismillah. Dal. Zal. Ra. Aywa, Zay. very good, no? Very good. Medyo, Dal, Ustad, medyo Zal. nilalapit ko yung cellphone sa tenga ko kasi mahina mahina sa akin ang dating. Kaya nilalapit ko yung cellphone ko sa tenga ko. sige po, no? Very good po, no? Mahina. Thank you po, sir. So, next po. Dal at zal, zal, zal. So, next ay si Sir Adrian. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kok Waalaikumsalam. Opo. Bismillah. Dal. 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 Ulit po. Ulit. Dal. 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 Zal. Very good, Zal. no? Zal. Barakallahu fiik. Syukran po, sir. At yun nga po, last po, tawagin natin si Abdullah Timtim. Dal, dal, Aywa. Ulit. Last. dal, dal, Aywa. Syukran, no? Very good, no? So, next na po tayo ulit sa ra. So, dito po sa ra, no? Dito po sa ra, kung alam nyo po, ay may pagkakaiba sila ng pagsulat ng nakuha nating dalawang letra ng dal at zal. No? Ang ra, una, ang pagkakaiba nila, masyado po siya mahaba, no? Kumbaga, sa sulat, ito pong ra,
ay masyado pong mahaba. Hindi katulad ng dal at zal ay maiksi. So nakikita nyo naman sa screen, no? At makikita pa natin yan kung paano siya isulat. Yung mga itsura nila sa dikit-dikit. So ito po lahat ay hindi idikit-dikit. So ngayon, itong ra, isa po ito, aywa, isa po itong bigkasin na hindi ra. Mali po yung ra. Ra, no? So ang normal na bigkas po dyan ay tama rin yun sa ibang pagbigkas, no? Pero kapag kadalasan binibigkas po yan ay makapal, raw, no? Lolobo po yung ating mga labi, raw, no? Na para bagang may pero wag mo po natin yun ipaparinig, no? Raw. So pag naramdaman mong ay bitawan mo agad yung salita. Raw. So yan po, makapal po ang bigkas yan. Ar-Rahman. Ra, no? Aywa. So mayroon rin siyang bigkas. So depende rin yun at makukuha nyo yun paano siya mapanipis. Ra, no? Yung ra. Pero ngayon, alamin natin ang bigkas niyan ay binibigkas rin po yan ng makapal. Raw, na para hindi raw, makapal. No, hindi ra. Raw. Malinaw po? Aywa. So inshallah makukuha nyo rin yan, no? Ang bigkas po sa raw, dahil malabig lang naman yan, R lang naman, no? Kung sa alphabetical, so pero ang pronounce niya ay raw. Aywa. So next ay zay, no? Mayroong mga sinasabi zain o zay, no? Zay. Aywa. Zay. Ang malaga ito ay zay. Malinaw po? Za. Parang rin, pagbigkas natin ng zay, zay. Aywa. So, madali na lang yan kasi normal na rin na pagbigkas yan maliban dito sa dalawa. Itong dal at ra. Dal, zal at ra. So bibigkasin ko po, no? Pakinggan po natin ang apat na letra na ito. Dal, zal, ra, zay. Ito madali na lang kasi normal na da o di. Dal, za. Ito ay hindi po, no? Kasi wala rin po ito sa English na pagbigkas. So ito ay iipit natin ang ating mga dila, ilalagay natin ang posisyon ng ating dila sa ating mga ngipin. Zal. At ito naman ay hindi ito yung basta ra na alam natin, no? Maaring sa ibang bigkas ay pwede siyang maging ganon at pag-aaralan rin natin to, pero alamin natin itong ra ay makapal. Ra. Parang lumulobo yung ating bibig. Ra. Malinaw po? Naway malinaw, no? So at dito, normal na bigkas lang rin ng zay. Zaytun. Zaynun, no? Zaynun o zain. Malinaw? Normal na bigkas lang rin ito at madali na lang para sa atin. Ang malaga, alam natin ang ito kasi wala ito sa atin, no? Pag bigkas nito, zal. At ito naman ay ra. Malinaw po? So, inshallah, pakinggan po natin si Sir Nadim Kamon. Bigkasin po niya. Nadim Kamon. Bismillah. Aywa. Dal, ra, zay. Ulit, daan-daan po, sir. Dal, zal, Dal, ra, zay. aywa. Yung zal,
Zal. Yung Zal. ro. Ra. Ra. Aywa. So, po, no? Aywa. Alhamdulillah, sir. Very good. Next, si Ibrahim TBM. Bismillah. Dal, Zal, Ra, Zay. Aywa. Ulit po, please. Dal, Zal, Ra, Zay. Aywa. Very good. No, Zay. Very good. Barakallahu fikum po. So, next natin ay si Jamil. Sino tong Jamil lang ang pangalan? Opo, Ustad. Assalamualaikum. Aywa. Bigyan namin sa iyo, Your Honor. Bismillah. Dal, Zal, Ra, Zay. Very good. To. Ulit po. Dal, Zal, Ra, Zay. Aywa. So, barakallahu fikum po, no? So, alhamdulillah. Ganun po, no? Tandaan po natin, normal na bigkas na dal. Alam natin yan kasi meron sa atin yan. At ito naman, ito, pangalawa, ay hindi po siya normal kasi yung posisyon na ating dila ilalagay dito. Zal, zal, zal. At dito naman, ganun rin, no? Hindi normal na ra. Bagkos siya ay ro, ro, ro. Malinaw? At ito ay normal na rin na bigkas na mayroon na rin tayong ganitong pagbigkas sa English, zay, zay. So, alhamdulillah. So, paki-off po yung ating mga speaker. Ako lang po muna. Aywa, naka-off na po. Wait lang po, no, naglalag. Aywa. So next po, itong apat na ating nakuha ay tandahan po natin ang kanilang mga itsura kasi nagbabago po ang kanilang itsura, yung ibang mga letra at yung iba naman ay hindi po nagbabago. So ito po ang kanilang mga itsura, no? Kapag ito ay nakita nyo sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay yung tinatawag nating dal. Ganun pa rin po ang kanyang basa, no? So nakikita nyo po, ito yung kinuha natin, dal. Aywa. So dal. So ganito po ang kanyang itsura. Ito ay dal, dal, at dal. So naalala ko, pero nung kami ay mga nag-aaral pa sa alpabeto, ay sobrang pinaistriktuhan rin kami ng aming guro. Kakakuha niya pa lang sa amin ng tawag dito, ng ganitong mga letra, ay naghahanap na agad kami ng ganyang itsura sa loob ng Quran. No? Ibig sabihin, maghanap kayo ng ganyang itsura sa Quran at gayahin nyo siya. So, pero hindi naman natin yung gagawin. So, at least, alam nyo na po, no? Ang dal, kahit ganito po ang kanyang itsura at hindi pa rin po nagbabago. Kapag nakita nyo po ito, sabay-sabay tayo, basahin natin. Dal, 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 no? Dal, dal, dal. Ganyan po ang kanyang itsura. Bismillah, basa, sabay-sabay. Dal, dal, dal. Dal. Aywa. So, barakallahu fikum, no? Alhamdulillah. So, ganyan po ang kanyang itsura. At ganun rin po yung dal, no?
Ganun rin po yung zal, zal, zal. Yung dila, zal. Ganun rin po ang kanyang itsura, pero ang pinagkaibahan lang nila, may tuldok po yung zal sa taas. Pag nakita natin to sa Quran at Sunnah, ang tawag dyan ay zal. Ito rin, zal at zal, no? So tandaan lang nyo po yung itsura at gayahin nyo yung pagsulat, no? So, yun lang po, wag na po tayo mag-overthink. Ang malaga, tandaan po natin yung itsura niya, hindi yung paano sa isinulat. Bagkus gayain lang po natin ang kanyang pagsulat. Ang mahalaga kapag nakita po natin yan, ibig sabihin, yan po ay letrang zal. Ganyan po ang kanyang mga itsura. Larawan. Aywa. Pag nakita ko to, ito yung zal, may tuldok sa taas. At ito rin yung zal. At ito rin yung zal, may tuldok sa taas. So, bismillah, sabay-sabay po natin bigkasin. Zal, Dal. zal, Zal. zal, Zal. Dal. Zal. aywa. So, ganyan po ang itsura ng zal. Pag makita nyo po yung tatlo na yan, Zal. ay zal po yan. Zal. Aywa. Zal. 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 Very good, no? Pag nakita nyo yung tatlo na yan, ang tawag dyan ay zal. So, next naman ay yung normal, aywa, yung ra. Aywa, pag nakita nyo to, ang basa dyan ay ra. Ra. So, ngayon, pagkaibay natin yung dal at ra. Dal at ra. Makikita nyo dito sa dal, balik tayo sa dal, no? Makikita nyo dito sa dal ay padiretso, no? Pantay siya dito. Nakapantal ang kanyang buntot. No, nakita nyo, pantay po yung kanyang buntot. At dito, hindi po, no? Yung buntot niya ay nasa ilalim. Yan ang kanilang pinagkaiba. Ang buntot niya ay nasa ilalim, pero dito ay pantay. Aywa. Pero mapaganon pa man, hindi yan yung topic natin dito sa pagbigkas o pagbasa. Basta makita nyo to, ra. No? Ra. At ganito ring itsura, pag makita nyo yung itsura na yan, ay ra. 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 At ito rin, kapag makita natin yan ay ra. Ra. So, walang pinagkaiba niyan. Malinaw po? Sige nga, sabay-sabay natin. Kapag makita natin to, anong basa? Ra. Ra. Kapag makita natin to, anong basa? Ra. 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 Kapag makita natin ng ganitong itsura sa notebook, sa Quran, sa Sunnah, sa dictionary, anong basa? Ra. Ra. Ayun. So, ganyan po itsura ng ra. Yang tatlo na yan, ang itsura ng ra. Malinaw? Yang tatlo na yan ay itsura po yan ng ra. Ra. Aywa. So, ganun rin po ang zay. Ang zay. No? Ganyan po ang itsura ng zay. Ang pinagkaibaan po ng ra at zay, yung tuldok lang po sa taas. Malinaw? Ang pinagkaibaan po, ano ang pinagkaibaan ng ra at ng zay? Yung tuldok lang po sa itaas. Kapag walang tuldok ay ra. Ra. Kapag may tuldok ay zay. Zay. Malinaw po. So, ang pagbigkas niya naman po ay normal lang na para bagang letter Z katulad ng ating pagbigkas sa wikang English. Z. No, zay. Zay. Aywa. So, bismillah. Kapag makita nyo naman, isinulat ito sa notebook, sa Quran, Sunnah at sa dictionary, makita nyo ganitong sulat, ang basa dyan ay letrang zay,
zay, zay. At ganito rin po, no? Kapag makita nyo to at ito, ang letra na yan ay zay, 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 zay. Malinaw? Aywa. So, ganyan po ang kanyang itsura. Ganyan po ang kanyang itsura. Kahit ano pong buklat nyo ng Quran, anong buklat nyo ng Sunnah, makita nyo lang yung pinag-aaralan natin, yan po ang kanyang itsura at hindi na magbabago. Kapag makita mo to, anong letra yan? Dal. Kapag nakita mo to, anong letra to? Dal. Kapag ulit nakita mo to sa Quran, Sunnah at dictionary, anong letra? Dal. Aywa, ganyan rin po dito. Dal. Kapag nakita nyo to, at may tuldok sa taas, dal. Dal. Ay, ito, anong letra to? Dal. At ito naman, dal. Aywa, very good. At ito, anong letra to? Ra. At ito, ra. At ito, Ra. ra. At Ra. ito, na may tuldok sa taas, zay. Zay. At ito, zay. 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 At ito naman ay zay. 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 So, ganyan po ang kanyang itsura. Malinaw po ito? Aywa. Aywa. So, naway naging malinaw. So, try nga natin ulit. Aywa. So, wait lang, no? Tad, nakamute po Nakamute kayo. po kayo. Po pala ako. Syukran po. Jazakumullahu khair jaza. So, next po. Tapos na po tayo sa pagbigkas. Alamin natin ang tatlong pagbigkas nito. No? Dal, dal, dal. Zal, zal, zal. Ra, ra, ra. Zay, zay, zay. So, alhamdulillah. At ngayon naman po, para every nagbabago tayo, kung paano naman siya isulat. Aywa. Kung paano po siya isulat. So, bago tayo, balikan natin yung mga nakaraang pagsulat natin, no? Nakaraang araw. So, kung na-print po nyo ito, naway na-print po natin to lahat upang sa ganon nakita nyo yung halaga. Hindi lang po kayo ang makaka-benepisyo sa kitab na ito, bagkus ang ating pamilya, no? Pwede rin natin agad ituro sa ating pamilya at ganon na rin sa ating mga kajamaa. Aywa. So, ang alif ay madaling isang tuldok lang, no? O isang guhit lang. At ganito rin po siya kapag nasa gitna. Aywa. So, balikan natin, no? Ang alif, kapag nasa unaan, ay isusulat siya ng ganito. Ganito, no? Alif. So, nasa taas ng gitna. Yan, alif.
alif. At kapag nasa gitna, ganito po, no? Aywa. Ibig sabihin, bakit sir may ganito po? Itong nakikita natin to. Bakit may ganitong pagguhit dito? Ibig sabihin mga kapatid, kapag nakita natin po ito, katulad nito, ay ibig sabihin po, ay pwede po siyang dikitan ng nauunang letra. Pwede po siyang dikitan ng letra sa unaan. No? Katulad nito. Kaya may ganyan. Kapag walang ganyan, katulad nito, ay hindi po siya pwedeng dikitan sa unaan. Ayun. Siyempre, dito ay nasa unaang letra siya, no? Unahan. Katulad na lamang ng mad, no? So, dahil siya ay nasa unahan, ay hindi na siya madidikitan ng letra sa unaan kasi nasa unaan siya. Malinaw? At dahil dito, ito naman ay gitna, pwede po siyang dikitan ng pwede po siyang dikitan na nasa unahang letra. Halimbawa, sin plus alif. Pag pinagdikit nyo yan, ganito po ang kalalabasan. Sin at alif. No? Aywa. Ibig sabihin, nadikitan siya ng sin. At ganun rin po sa ulihan. No? Kapag nasa ulihan siya, ay kalintulad lang neto. So, ibig sabihin, ang alif ay hindi po siya pwedeng, pagkatapos ng alif, ay hindi po pwedeng dikitan ng letra. Katulad neto, ito ay last. So, kapag after ng alif, hindi na po siya pwedeng dikitan ng letra. Halimbawa, hindi. Aywa. Ito ay mim. Aywa. So, halimbawa, ba plus alif equals ba. Aywa. So, hindi po siya pwedeng dikitan dito. At ganun din dito. Yan po ang itsura ng alif. Bawal po siya dikitan ng letra after ng alif. So sir, bakit may nakita akong halimbawa, letra na nakatusok rin pero nadikitan ng letra. Halimbawa, itong ganitong itsura po. Aywa. So itong nakataas, nadikitan po siya ng itong letra. Sabi, hindi po siya pwedeng dikitan. So kapag ganyan nakita natin, ibig sabihin, itong mataas na to ay hindi po yan alif. Kasi nadikitan siya. Yan po ay lam. Aywa, very good po. Ito po ay lam. May naintindihan po? So, alhamdulillah. Ang alif, dito lang tayo sa alif. Ang alif ay hindi po siya pwedeng dikitan. Kahit tumingin ka ng Quran at Sunnah ay hindi po yan pwedeng dikitan. Bagkos dumidikit lang sa kanya before ang alif, no? Before ang alif, katulad nito. At katulad rin po nito. So, alhamdulillah. So, ganun rin. Ang ba naman ay pwede silang dikitan, no? Ordinaryong ba. At kapag ba na nasa unahan, at kapag ba na nasa gitna. So, ibig sabihin, ito, may ganyan, ay pwede siyang dikitan, at pwede rin siyang dikitan sa ulihan. At kapag final ba, ibabalik po natin ang kanyang tunay na anyo. Yung dalawang smile na pataas. No? Yan po yung kapag nasa ulihan po siya. Katlin tulad neto, no? Aywa. Babalik po natin ang kanyang tunay na anyo neto, no? Ganyan po yung pagkasulat. Pero kapag nasa unahan, ganyan po ang kanyang itsura.
basta may makita tayo, isang tuldok sa baba at may guhit na maliit, ganito, ay ba, no? Sa Quran at Sunnah. Ba siya na nasa unahan. At ganun rin sa gitna. Kapag may nakita tayong tuldok na nasa baba, ay ba pa rin siya. So basta alam natin ang kanyang itsura. At kapag nakita natin to, yan yung ordinaryo niyang letra. So ganun rin ang ta. So napakaganda kung sakaling meron po tayong Xerox nito ay pwede po natin to mag-practice. Kapag nakita nyo yan, unang letra sa gitna ng letra. Ibig sabihin, may ganito siya, no? Nakikita nyo yan, may guhit siya ganyan. So pwede siyang dikitan ng ibang letra. At pwede rin siyang dikitan. Anong halimbawa niya? Katulad ng kitab. No? Halimbawa niya, ito, no? Ito ang halimbawa niya. Ayan. Ito at ito. Diba? Ito. Ayan ang kanyang halimbawa. Kapag nakita nyo may dalawang tuldok na yan, ibig sabihin siya ay ta. So, dinikitan siya ng isang letra sa unahan at after niya, nadikitan ulit siya ng letra na alif. Alif po yan. So, alhamdulillah. So, ganun rin po at kapag sa ulian, bumabalik po ang kanyang original na pagkasulat. At kapag ito naman nakita natin ta marbuta, no? Alif ta rin po 'yan, no? Ta. So ganun rin po, no? At ganun rin yung ta. So ito po yung pinagawa natin sa inyo. So kung meron kayong kopya, pwede nyo po dito mag-practice. Napakaganda po, no? Basta ang palatandaan, may tatlong tuldok ang ta. Gym rin, ganon. Dito sa gym, ito po, sa gym, ha at kha. Magkakaparehas po yan ang pinagkaiba nila, tuldok. So dito po sa gym, mga kapatid, marami pong magkamali dito. Lagyan po natin dito ng pangil, no? Yan po, no? Ito pong patusok dito, ano ba tawag dyan? Ayan yung pangil niya. Kasi yung iba po, ganito po magsulat ng gym. Wala po neto, no? Dapat meron dito. Malinaw? Ganyan po magsulat ng G. Tapos, yan. Yan po. Kapag yung buntot ay nasa ilalim ng guhit, nakikita nyo po? Ganyan po. Yung iba, katulad ng sinabi natin, wala itong pangil niya. Oops. Ganito po sila magsulat ng ha. Wala po dito. Walang ganito. So, dapat may ganyan. At ganun rin sa dikit-dikit niya, no? Tatanggalin lang po natin tong buntot. Tatanggalin lang po yung buntot na yan. At magiging ganyan, no? At lalagyan lang po ng diretso dito. Ide-diretso lang po yan. Yan, ganito po, no? Yan yung pangil. Then, yan, no? Kuwang-kuwa. At palatandaan niya, tuldok po. At ito, mayroon ditong guhit. Ibig sabihin ay pwede siyang dikitan. Katulad na lang ng gym, no? Mali, no? Ganyan po. Kapag sa ulian ay bumabalik ang kanyang tunay na anyo. So, alhamdulillah. So, sulat nyo po yan, no? Kapag mayroon kayo. At ganun rin sa ha, parehas lang sila. Pinagkaibahan, walang tuldok. At kha, parehas sila. Ang pinagkaibaan, ang tuldok niya ay nasa taas. Ang gym dito, pero ang kha nasa taas. So, ganyan rin po kapag sinulat natin, tiningnan natin siya sa Quran.
Aywa. So mali po to, no? Dapat mayroong space sa taas. Katulad nito, no? Yan. Mali ito. Aywa. Kasi dapat may ganito po dito. Aywa. May space po dito, no? Aywa. May space po dito. Yan. May space dyan. Dito, walang space. So, ganyan po ang gym. So, ngayon, balik po tayo sa dati natin ang ating kakakuha na letra. Ang kakakuha lang po natin ng letra, paano siya isulat? Ang ordinaryo niya, ganito po, no? Mukhang kuba. Kuba po siya. Nakaganito po, no? Ayan, nakikita nyo po siya, ganyan. Ayun. So, ito yung guhit ng ating mga papel. So, kailangan hindi po siya makalagpas doon. Ang dal ay hindi po pwedeng lumagpas sa guhit. Kailangan pantay po, no? Aywa. At ganyan rin po ito kapag nasa sinulat na natin sa dikit-dikit ay hindi na po siya magiging kuba. Bagkos may straight na to pahalang, no? Hindi yung talagang nakaganito. Hindi yung nakaganito. Bagkos na straight na siya dito. So ganyan po isulat ang dal. At ito rin po, no, zal. Basta ang pinagkaiba nila may tuldok po sa taas. At ganito rin po. So ngayon, pakitandaan po natin ang dal, no? Ang dal at zal, mga kapatid, ay hindi po siya pwedeng hindi po siya pwedeng dikitan ng letra after niya. Halimbawa, itong dal, after niya, hindi po siya pwedeng dikitan ng letra. Pero pwede po siyang dikitan sa unahan. Katulad na ito. No? Pwede po siyang dikitan ng nasa unahan. Bawal lang po after niya. No? Katulad na ito, bawal po. Halimbawa, ay dalil. No, kapag sa unahan, ganyan. At hindi mo po siya pwedeng dikitan dito. Aywa. After niya, bawal po siya dikitan. Bawal. Mamno. Pero kapag nasa unahan, ay pwede. No? Katulad nito, sa jid. Aywa, sa jid. Aywa. So, ito ay letrang dal, no? Nadikitan po siya sa unahan. Pero dito ay bawal na po sa dikitan. Ano pa yung mga sample halimbawa? Hamid, no? Halimbawa, Hamid. Ay, dulo lang yan. Yung gitna, anong gitna kaya ng dal na pwede nating ano? Hadid. Aywa. Wait lang, no? Hadiya. Aywa. Hadid muna. Hadid. Tama. Hadiya. Hadid. Aywa. Aywa. So, hadid. Anong letra yung una? Age. Ganyan ang age. Nakuha na natin yan. Dal. Ayan yung dal. Ya at dal. Tingnan mo yung ya. Makikita nyo, mapapansin nyo yung ya. Hindi po siya nakadikit sa dal. Kasi nga, sabi natin, bawal po siya dikitan. At yung, pero kapag sa unahan, ay pwede siyang dikitan. Katulad ng ha ay nakadikit sa dal. Aywa. So, ganyan po ang kanyang itsura. At dito rin po sa dal.
no? Dal, ordinaryong pagsulat. At kapag isusulat mo dikit-dikit, ganyan. Aywa. Halimbawa niya ay ladid. Aywa. Ladid. Aywa. Ladid. Yung lam, nakadikit sa da. Pero yung ya, hindi nakadikit dito sa nauna niyang dal. Kasi nga, bawal siya dikitan. Naintindihan po? So, first, gitna, no? Bawal na po siya dikitan. Ang meaning ng hadid, bakal, ladid ay masarap. So, at ganun rin po ang letter ra at zay. Pwede silang dikitan, ordinaryong ra at ra. Pwede po silang dikitan sa unahan, pero bawal po sa after niya. At ganun rin ang zay. Pwedeng dikitan sa unahan, pero bawal pong dumikit sa hulihan. So, ang zay naman po, pinagkaiba nila sa dal at dal ay sinusulat po siya sa iba, yung kanyang buntot ay nasa baba po ng kanyang linya. Nasa baba po ng linya. Ayun. Ayun, buntot niya nasa baba po ng linya, no? Pero dito ay nasa taas pa rin po ng linya. Ayun, yan ang pinagkaibaan ng dal at ra, zain. Naintindihan po? Aywa, mga kapatid, naintindihan po ba natin? Naway naintindihan po, no? Naway naintindihan po natin. So, katulad ng ating pag-aaral ay ganyan lang po sa simula, no? Mukhang naway may parating po natin ng maayos at malinaw, pero sabi nga namin, itong pag-aaral na to mga kapatid, ay hindi po natin to maaaring makompletong maintindihan sa naunang guro natin, sa first teacher natin. Maaaring maintindihan po natin ang klase na ito ay sa pangalawang teacher na natin o pangalawang magtuturo sa atin. So, ibig sabihin, after po natin itong madiscuss, napakadali na lang po na ito intindihin sa susunod po magdi-discuss sa inyo. Kaya kailangan po may mag-follow up po sa atin dyan. No? Maaaring naintindihan na natin, no? Mas malinaw na ng pagkaintindi natin. Kung halimbawa, ganun rin itong halimbawa, diniscuss ko na sa inyo. Tapos, nagpa-discuss tayo sa iba. So, mas madaling papasok na lang sa atin kasi nga, doon mo nang marirealize, ganun pala yung pagkabanggit ni Sir, ngayon ko lang naalala. Naway naintindihan po natin yun. So, bismillah. Ay ganyan po yung pagkasulat. So ngayon, paano na lang ulit ang gagawin natin? Ganun na naman po ulit ang ating gagawin. No? Ganun na lang po ulit ang ating gagawin mga kapatid ko. Paano sir, anong gagawin? Aywa. So katulad rin ng nauna, ay babanggitin natin ang 4 na letra. Malinaw? Babanggitin natin ang 4 na letra. Ang dal, zal, ra, zain na may 3 ulit. Dal, 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 zal, 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 ra, 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 zain, zay, zay. Malinaw? At after nun ay susulatin natin to, no? Isusulat natin yung ra ng 3 beses.
Aywa, 3 beses. At ganun rin dito. At ganun rin ang zay, ordinaryong zay. 3 beses. Ang mahalaga yung buntot ay nasa baba. At paano siya sulat sa dikit ng 3 beses. No? So, ganyan po ang gagawin natin ulit. At ipapasa po natin sa classroom. So, katulad ng sinabi natin, magpasa po tayo lahat sa classroom. Kapag nagkamali ng pasa, ay okay na po yun. Yung correction, ipasa nyo po sa akin mismo sa messenger ko. Malinaw po. Pero kapag hindi nagkamali ng pasa, at least bawasan naman natin yung nagpapasa ng sabay. So, ganun po, no? Insyaallah ta'ala. Anong ipapasa ulit? 3 bigkas ng dal, 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 zal, 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 ra, 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 zay, 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 at yung kanyang pagsulat kung paano nyo siya nakikita dito. So, paano yun, sir? At insyaallah, magbibigay ulit ako ng word, salita na nakadikit-dikit na siya. Isusulat na lang po natin. Gagayahin na lang po natin ang sulat at lalagyan po natin ng highlights yung letra ng ating kinuha. No? Alimbawa, sinulat natin dito. Aywa. Ito, alimbawa, ladid. Ladid. Lalagyan na lang po natin siya ng highlights. Ito, 2 guhit, no? Yan yung dal. Alibawa dito, no? Hadid. Ayun, lalagyan na lang po natin ng guhit o highlights yung letrang kinuha natin. Malinaw po? Ayun, malinaw? So, alhamdulillah, taas po natin yung mga kamay natin kung malinaw. Ayun, alhamdulillah. So, bismillah, taas po lahat po. Ayun, taas po lahat. Huwag mo muna ibaba. Ayun, so majority, 15 nakataas ay malinaw. 17 ay malinaw. Kung wala pong malinaw, ay pwede po tayo makipag-ugnayan sa akin, no? Malinaw po? Alhamdulillah. At kung wala naman na tanong, ay inshallah, ipasa natin sa ating moderator na walang iba kundi si Adrian. Pakibaba na po lahat, no? Thank you. Jazakumullah khairan. Ipasa natin kay Adrian Ibardaloza upang sa ganun baka may mabanggit siya sa atin, no? Siya na rin magsasarado at mananalangin dua sa ating. So may tanong po muna. So sorry po, no, Adrian. Sir, may tanong po muna. So, alhamdulillah. Aywa, sino po sila? Si Brother Fry Abdullah. Aywa, sige po, tuloy po. Check yung sa Zay. Pagbabasahin ng single harf. Zay ba talaga o za? Zay po, Zay. Zay. Opo. Zay. Kasi Kasi sa ganito, okay, pag tinranslate sa- po ng iba-iba, no? sa Al-Qaeda Nuraniya kasi za. Tinanong din sa akin. Yan, tinanong ko rin. Opo, sa Qaida Norania, Opo. Opo, sir. ganun po ba? Ito po yung tama niyang pagbigas, no? Zay. Aywa. So, wait lang, no? Nakikita po ba natin screen? Barakallahu fiik.
Aywa. So ito po yung kanyang pagbigkas, no? Ito po. Nasa kitab nyo po, ismuhu, ibig sabihin pangalan niya, no? Ito po. Zay, no? Okay, okay. Shit, Ustad. Syukran po. Syukran po, Wala. no? Yan yung ordinary niyang pangalan. Thank you po. At wala na po ba tanong, inshallah, para lumalalim na yung gabi. Syukran po. At ipasa po natin sa ating guro upang sa ganun siya na rin po mag-announce kung may i-announce at magsasarado, no? Si Sir Adrian Ibardaloza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa laki Rustam. Bukas po, hindi na po tayo gagawa ng panibagong link. So ito na lang din po yung gagamitin natin. Diretso pasok na po tayo dito. Sa recording naman po ay edit na lang natin yung title kasi magiging day 4 po yung para bukas. So edit ko na lang po yun. Then sa video, siguro bukas ko na din po i-upload ito. Inshallah. Bukas na siya magiging available para ayusin ko pa po ngayon. Alhamdulillah, ang nakapasok po ngayon ay 26. So meron po tayong 8 na hindi nakapasok. May isa po na pumapasok, si Brother Henry Bausa. Nahihirapan daw po siya at sa tingin ko po signal yung problema niya. Hindi po yung mismong Teams, yung link. Signal po ang problema niya. So bukas po, kung pwede, agahan po natin ulit para kung ma-encounter natin yung mga ganitong problema, magawan po natin ng paraan. Hindi po tayo may istorbo sa klase, inshallah. Alhamdulillah. So hanggang dito na lang po ang pagtitipon natin, ang klase natin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk sa ating lahat. Araw-araw po ba pag-aaral? Baka mo lang ako. Mukhang ayaw maghiwa-hiwalay ah. Tapos ng klase mga klase. Ayaw maghiwa-hiwalay. Gusto na mag-extend tayo hanggang ating gabi.